Okay. Yeah. Hello po and welcome sa isa na namang walang kakwenta-kwentang video. Walang kwenta. Video natin ngayong araw. And for today's video, dahil nga walang kwenta, syempre, sino pa ba ang kailangan nating pag-usapan? Syempre, yung idol nyo, si Idol Raffy Tulfo. Nasaan ba yun? Ayun. Kita nyo nakasulat dun. Yan. Pag-usapan natin si idol nyo, Raffy Tulfo. Okay. I-feature lang natin itong sinasabi niyang reklamo tungkol sa mga small vloggers na gusto niyang kasuhan, okay? Na kakasuhan niya daw si Attorney Randolph Libayan. Batas natin. Okay? Tingnan natin. Kakapasok lang po ng balita ngayon. Ngayong araw po ay nagtungo sa Department of Justice Prosecutor Office sa Quezon City. Hindi ko talaga gusto yung itong si Vince World kung nagbabalita siya. Natin itong proud moment ni Raffy Tulfo, okay? Si Raffy Tulfo, mga kabatas natin, base sa recent survey, siya po yung nangunguna na presidente o mananalong presidente para sa 2028. At mga kabatas natin, nakaka-proud talaga, no? Na itong si Raffy Tulfo ay kakasuhan niya daw yung mga maliliit na vloggers na bumabatikos sa kanya. Di ba? Yun, proud moment. Kinasuhan ng mga maliliit na vloggers. Kasama ba ka dyan sa mga maliliit na vloggers? Proud ba kayo, Tulfonatics? Nakasuhan ako. Shoutout kay Ate Mickey. Ate Mickey, yung pinsan ko. Kakasuhan daw ako ni Idol Raffy. Best, proud. Si Raffy Tulfo din, mga kabatas natin, yung parehong tao na, alam nyo yung may mga maliliit na smugglers. May mga maliliit na smugglers. Tapos hinuli ng mga pulis. Galit na galit siya sa mga pulis, mga kabatas natin. Sabi niya sa mga humuli, sabi niya ganyan, bakit hindi yung mga malalaki na mga na mga smugglers, big time smugglers ang inyong huliin? Bakit dito? Bakit dito nyo ginagawa yan? Sa mga maliliit na smugglers. Yung sibuyas, ganun ang sinabi niya doon. Naalala nyo din, mga kabatas natin, pati rin sa sa mga nasasangkot sa sa droga. Ang kailangan natin yung mga drug lords. Hindi nyo inuhuli yung mga yan. Tapos ito siya, ngayon, mga kabatas natin, nananakot, nakakasuhan niya yung mga small time, maliliit na vloggers. Ang galing, no? Masyadong may pagka-hypocrite ang dating, no? Ay, nasaktan ba kayo, Tulfonatics? Nung sinabi kong may pagka-hypocrite. Ito ay lang naman, in my humble opinion, okay? Okay, let's continue. Ang galing, the best! Mga kabatas natin, nakaka-proud talaga itong si Raffy Tulfo. Nakaka-proud. Isipin nyo, no? Tatakutin, ibubuli yung mga maliliit na vloggers. Panoorin natin dito kay Vince World. Ganito kasi nakalagay, no? Grabe lagot, kakapasok lang. Isang vlogger, kinasuhan bigla ni Senator Raffy Tulfo. Ako yun, ng cyber libel. I'm proud to say na ako yun, okay? At damay ang iba pa sa DOJ ngayon. Senator Tulfo, sabi daw ni Senator Tulfo, no, kay Vince World, para magtanda yung vlogger na yan at hindi nagayahin pa ng iba. Patay. Hindi ko naman siguro ginagaya si attorney. Masyadong top level na si attorney. Pero isa ako sa mga advocate niya. Okay. Advocate ng misinformation ni Raffy Tulfo. And magpakalap ng tamang impormasyon katulad ni Attorney Libayan. Okay? So, may tanong ako, attorney, kung if ever man si Vince World, kasi hindi naman kinonfirm ni sinabi lang, nagpunta sa prosecutor's office, what if ibang kaso yung final at hindi sa'yo, at hindi sa mga maliliit na vloggers, tapos eton si Vince World ay nagpapakalap ng maling impormasyon, pwede kaya siyang balikan ni Raffy Tulfo? Mala super DM ang dating yung puta. Ay, sorry. Kaya alam mo yun, kung magpapakalap man ng maling impormasyon to si Vince World, na nagkaso daw sa mga vloggers. Kung ngayon na ewan ko lang kasi upload ko to next week. Tapos what if nagpapakalap ng maling impormasyon na hindi ka pala kinasuhan, na hindi pala kinasuhan yung mga maliliit na vloggers, tapos may ibang kaso na ikinaso sa ibang tao, tapos nagpapakalap lang siya ng maling impormasyon. Pwede kaya siyang kasuhan ni Raffy Tulfo bilang small vlogger din? Yun ay tanong lang naman din. Pero kung talagang nagkaso nga si Raffy Tulfo kay ibig sabihin totoo, hindi siya nagpapakalap ng maling impormasyon. Di tama. Di ikaw na. Tingnan natin. Okay. Kakapasok lang po ng balita ngayon. Ngayong araw po ay nagtungo sa Department of Justice Prosecutor Office sa Quezon City. Hindi ko talaga gusto yung itong si Vince World kung nagbabalita siya. Si Senator Raffy Tulfo at kasama ang kanyang mga staff at mga abogado. Excuse Okay, me po. Pagtiisan na lang natin, mga kabatas natin, ha? Dapat ba ganun Pagtiisan. mala Mike Enriquez? Ay, rest in peace po. Excuse me po. Nagbabalita. Kinasuhan ang mga maliliit na vloggers. At kinasuhan si Alright. Tawagan na natin sa pangalang Alright. Kinasuhan ni Raffy Tulfo
Dapat ganun, natin. attorney. So, at nag-trial sila. Alfredo Balita, buhay ka na. Salamat pala sa sa pagsabi sa amin na yung nag-leak ng ng nag-leak nung executive session si Rafi Tulfo. Small time na vlogger na kasalanan mo dahil nakikinig sa'yo. Okay, for the record, si Alfredo Palita po yung nag-leak ha. Siya yung nagsabi na si Rafi Tulfo yung nag-leak ng executive session dun sa Senado ng hearing ng budget ng DepEd. Si Alfredo Palita yung nagpapakalap na hindi kami ha. For your information ha. Kaya ayan, iparot ka kasi, sabing ganyan. Anong pinarot sa akin? Anong masama sa pakikinig? Si Rafi Tulfo mo, ilan ba yung minura niya? Si Rafi Tulfo mo, Alfredo Palita, ilan ang sinabihan niya ng inutil? Bobo. Yung mura na lang, ilan ang minura niya, ilan ang pinahiya niya, ilan ang inakusahan niyang korap. So yan, panoorin nyo na lang. Ayoko na i-play yung buong 21 minutes dito sa channel ko. May respeto naman ako kay malaki respeto ko kay Atty. Libayan. Gusto ko lang pag-usapan natin to kasi ang issue dito ay hindi naman dahil sa kinasuhan si Atty. Libayan. Well, maybe part of it. Ano na rin, issue na rin dahil nga alam naman natin na si Atty. Libayan ay malakas na critic ni ni Rafi Tulfo, okay? Dahil sa mga pinagsasabi niya. Okay, yan yung pinag-uusapan lagi. Hindi katulad ni Banat Bay na sinasabi na sinisiraan si Rafi Tulfo. Well, in fact, kahit si Banat Bay hindi naman lang masagot ni isang issue na nire-raise ni Atty. Libayan na panay pangungutya na lang ang binabalik ni Banat Bay. Alam mo yan, kahit anong issue binato ni Atty. Libayan kay Rafi Tulfo, ni isa wala siyang nasagot. Wala siyang na-explain si Banat Bay. Ang banat niya lang, banat ng banat kalye lang. Yung pangungutya lang. Pero yung yung mag-stick sa issue na sasagutin niya si wala ni isa. Alam mo 'yun? Kaya ito lang ang tanong ko, no. Kung gusto niyang kasuhan yung kahit na yung maliliit na vloggers, kung gustong kasuhan, sabi nga dito ni Vince World, may mga kinasuhan daw na maliliit na vloggers si Rafi Tulfo. Tama ba ikaw na isang public official na kasuhan yung mga kritik mo, na hindi naman sinisiraan yung pagkatao mo eh. Ang laging pinag-uusapan ay issue eh, hindi tao. Laging ganon yung yung tinuturo ni attorney. At yung mga rin, yung mga ginagawa namin, mga sinasabi ni Banat Bay, anti-Tulfo vloggers, 'di ba? Yun lang, yung parang bakit mo kakasuhan yung mga tao, lalo na yung mga small vloggers. Baka nga kasama ko dyan eh. Shout out, Ate Mickey, yung pinsan ko. Okay. Na na naglalabas ng opinion sa maling mga issue na pinapakalap mo sa mga tao. Simpleng-simpleng ganun sa mga tao. 'Di ba? Kasi yung mga videos naman sa internet, public naman 'yan eh. Hindi naman naka-private para hindi ka pwedeng batikusin sa mga sinasabi mong mali. 'Di ba? So, yun lang. Gusto ko lang mapag-usapan to. Ito, panoorin nyo sana itong episode na to. Kaya nakaka-proud, Rafi Tulfo. Kakasuhan daw niya maliliit na vloggers na bumabatikos. Vince World, sabi ni Vince World. Okay. Dito sa comment section. Tingnan natin sa comment. Ito live chat eh. Ngayon pa lang natatakot si Tulfo maging presidente. Yung mga maliliit at nagsasabi ng katotohanan ay pinapatahimik. Ising mga Pilipino. Hindi ba parang yun? Parang diktador ang dating na para para mapatahimik ka, kakasuhan ka para mapatahimik ka, 'di ba? Tingnan natin to. This will prove that no one is above the law. No one, that not even the almighty RT, our beloved country's justice system shall prevail. Okay, yan. Mga halatang takot si Tulfo kasi dumadami na yung mga nakakapansin sa kasyungahan niya. Okay, sana nga mas lalo pang dumami yung mga taong mamulat sa katotohanan. Okay. Attorney, we are praying. Okay, nakakatakot yung taong yan. Magising na kayo, mga Tulfonatics. Di pa man nakakaupo, ganyan ng umusta. Paano pa kung nakaupo na yan? Diba? Pakulong mo yan. Yung katulad, ngayon nga lang sa Senado, yung lakas na magpakulong eh. Pag-usapan din natin yun, yung mga unlawful arrest sa Senado na nagkaroon na ng Supreme Court decision. Okay, pag-usapan din natin yun. Yan ang way nila para mapatahimik at matakot mga bumabatikos sa kanya. I pray for you, attorney. Sana maraming abogadong tutulong sa laban niyo. Okay. Hindi naman kailangan marami. Sabi nga niya kahit na
mag-isa lang siya versus 100 attorneys ni Tulfo. Yakang-yaka yan. We're with you. Kawawa yung mga mamamayang Pilipino pag naging presidente si Tulfo. Eto, lastly, David and Goliath, I salute you. Okay, David and Goliath, diba? Yung mga maliliit na vloggers against yung giant na si Raffy Tulfo. Mamma mia. Hanggang dyan na lang po. Please, pakisupport si Attorney Libayan. Yan, nakasubscribe na ako. I-ano na rin natin. All. Ayan, yung bell button. So, yun. Hanggang dito na lamang po. Please, pakifollow po ako sa Facebook page natin and pakisubscribe na rin po ako dito sa YouTube channel ko. Okay? And maraming salamat sa mga nanood na itong walang kakwenta-kwentang video natin ngayong araw at hanggang sa susunod. Ingat po kayo lahat. Salamat po. Ciao, ciao.